up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, I'm back. Itong 2024 na to, ibabalik ko kung ano yung dating ako. Hindi naman ganun kagrabe, hindi naman ganun ka lala, ka fuck. Parang ako talaga to, di ba? Kahit pa paano, I'll try my best na ibalik yung dating ako. Try ko lang, no? Kasi medyo hirap na kaso and all that shit. Ay, nako, parang I'm done with that. Pero sige lang, puta. Dahil syempre, laos na tayo, we need to come back. Now, ito pong video na to ay para kay Cherry White. Alam ko, nakilala nyo to. Everybody knows this one. Kasi ilang milyon ang kanyang followers sa Facebook, etc. etc. Gusto ko lang i-review yung kanyang movement. Kasi ang dami sa akin nag-request. Boss MG, check mo nga ito. Actually, hindi naman talaga ako nag-check sa dyan sa Cherry. Hindi ko kilala yan, mga boss. Ngayon ko lang po yan nakilala kaninang umaga. That's why ngayon, may idea na ako. Inaral ko yung kanyang ginagawa. And ito yan. Real talk to, ha. From 1 to 100, real talkin natin to. Masaklap to, puta na talaga. Napakasakit nito, ha. Game, ha. Siya yung aspiring Tony Fowler. Alam niyo yan, di ba? Para sa akin. Pero nilagyan niya to ng konting twist. Ang ginawa niya, dahil maitsura siya, may katawan at sumamba sa takilya, ang kanilang content nung Pacboy, yung pangit na vlogger din, di ba? Then yun, tinuloy-tuloy niya na. Sa bandang yan, saludo ko actually sa'yo, Cherry White, no? Kasi syempre, kailangan mo yan. Bakit ba tayong lahat ng nasa social media para ay nandito, di ba? Syempre, para sa pera. Tang tayo maging hipokrito dito, putang mga bob tao na nagsasabi na hindi, tama na ang respeto, putang saan ka, pakainin ka ba ng respeto mo? Sa'yo na yung respeto mo, huwag ka na magtrabaho habang buhay, ha? Sa'yo na yung respeto mo sa sarili mo at dignidad. Okay? Pero, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-hustle, huwag ka nang gumawa ng kainan. Basta, pangawakan mo lang respeto at dignidad. Okay yan. Malay mo, mabusog kang putang diba? Now, nagtaka tayo. Kasi, syempre, medyo nakita natin na ang mundo nila ay nagka-crumble. Nakita natin lahat, di ba? Syempre, sa mundo din kasi ng social media, mga kahombre ko, mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos, tulad ko, may mga nalalaos pero bumabalik, etc. etc. Pero meron ding mga Cherry White mindset na nakakaramdam ng bumababa na ang kanyang views. So, didiskarte yan, syempre, putang. No views equals no money. No money means no honey. So, ano ang gagawin ni Cherry White upang maibalik ang dati niyang kinang? Kasi meron ding mga influencers na tulad ni Cherry White na umaasa sa kanyang mga social media accounts, umaasa sa kanyang mga views para kumain. Pero meron din namang mga tulad ko na ginagamit lang ito bilang hobby at para sa link ng kanyang sabong. Di ba? Ganon din naman si Cherry White, I think. Link naman siya ng online casino, di ba? So that's how it goes, man. Kaso lang, because alam niyo, sa totoo lang, mamaya, kakwento ko sa inyo why. Now, ang kalaban ng mga influencers ay ang mga viewers. Pag paulit-ulit ang content na ibibigay or i-feed mo sa kanila, tapos ka na, kaibigan. Diba? Sa panahon ngayon, napakadali mo na lang palitan. Kasi yung mga kaya mong gawin, kaya din niyang gawin ng iba. Minsan nga, sa totoo lang, nagugulat ako kasi mas mahusay pa ang kakalabasan nila kesa sa original na sayo. Diba? Bago mangyari yon, inactivate na agad ni Cherry White ang kanyang Cherry White mindset. Kailangan niya nang ipagpalit si Pac. Saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part na yun, di ba? Kasi yung mga katangian ni Pacboy, meron din si Boy Tapang. Kagandahan pa kay Boy Tapang, may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat na sikat. So, ayun nga, ang timpla ng content ni Cherry White. So, yun ang kanyang niluto gamit ang kanyang Cherry White mindset. Anyway, alam nyo lahat,
Siya maganda. Ang ka-partner niya or love team niya ay mga kamukha ni Pacboy. So, alam niyo na yun, di ba? Let's not go there, man. Siyempre, doon siya pumatok eh. Eh di yun ang itutuloy niya, obviously, di ba? Dream niya yan eh. Isang maganda, well, how can I say this? Dream kasi yan, mga ka-homebrew ko. Para siyang panaginip ng lahat, di ba? Na yung isang maganda ay napaibig sa isang pangit, tapos nagkatuluyan sila, tapos nagbablog sila ng happily ever after. Actually, di ba, sa totoo lang, bilang Pilipino, that's what you like to see, right? So, yun yung pumatok sa kanya. Tulad ko, ang pumatok sa akin yung pambabash, pangdidis, so pantira ng mga tao, pangmawalang niya. So, that's why nandito ko. And ito lang ang ginagawa ko. Kay Cherry White, yung ganun ang pumatok. Yung pumatol siya sa mga pangit, tas gawin niyang karelasyon kuno, scripted nga lang, tas papaniwalain nila yung mga fans nila, yung mga tao, and then dun sila kikita parehas. Matalino sila. Kesa naman wala silang trabaho, di ba? They are good in that. Sa totoo lang. So now, madaming sa internet, siguro nasa 70%. Kung ano ang nakikita nila, iyon ang pinaniniwalaan nila. Pag nakita nila nag-flex ng konting cellphone, let's say, di ba? Magagarang sasakyan, malalaking bahay, automatic mayaman na yan sa kanila. Di ba? Kasi sa mga mata ng mga manonood, ganun yon. Basta nagpakita ka ng mga ganyan, sure mayaman ka na. Hindi man lang nila chinek, second hand ba yung cellphone? Brand new ba yung cellphone? Hindi man lang nila chinek, sa'yo ba yung kotse? O pinahiram lang sa'yo? O nagpa-picture ka lang dyan? Alam mo yun, that's very much possible. Lalo na sa mga influencers. Yung bahay ba? Owned ba yan? O rental? Hindi mo na rin alam. Basta para sa'yo, rich ang vlogger. Palakpakan bong yan. Umere lang talaga. Tumrending lang. Okay lang yan, mga kahombre ko. Kahit pekeng mga LV, Gucci, papatusin. Tas ikwekwento nila sa mga vlog nila na original daw lahat yon. Ganon talaga, di ba? Real talk yan. So, sa kaso na to, sa totoo lang, si Boy Tapang ang kawawa dito. Kaibigan ko si Boy Tapang. Nakita nyo kung paano magagamit ng isang Cherry White. Diba? Kasi ang isang Boy Tapang, usually kasi who comes out winner sa mga ganito, sa mga mala dream relationship sa social media, syempre yung babae. Kasi tama nang maya-maya pagka kunwaring medyo naipit sa tangina, si Boy Tapang kinanta ko, puta, tas yun, iniwan ako, pinangain ako ng I'm fucking gun. Tangina, hiniwalayan ko siya because na amoy tayo yung hininga ni Boy Tapang, man. Ayoko na siya, ako na, tangina, hindi ako sinusustentuhan. Pinatira ko siya sa bahay ko. Tangina pa, binigay ko yung pekpek ko, yung pet ko, yung ilong ko, yung tenga ko, lahat, man. Tapos ganun lang ginawa niya sa akin. Easy, di ba? Panalo na siya agad. Example lang yon, ha? Tapos yung mga tao, maniniwala na siya sa kanya agad. Yung lalaki, or for example, si Boy Tapang, in this case, bye-bye. Ibabash ka na. Straight away. Easy, man. Easy. Now, sa panahon ngayon, sa totoo lang, let's say, ni Pacboy, na gigil. Nakita nyo kasi yung mga sitwasyon, di ba? So, gigil kayo ngayon kay Cherry White. Putang. Actually, mas bagay sa inyo yung mga bash nyo kay Cherry White. Kasi naniniwala kayo sa mga pakulo nila. Inaabangan nyo sila at tinangkilik ang tata nyo para sa mga fans ni Pacboy. To think na papato lang isang ganung itsura ni Cherry White, sa pangit itsura ni Pacboy. Kalimutan nyo na kasi ang utang panaginip nyo na yan. Na yung maganda papatol sa pangit, sa dugyot. Alam ko, it's fucking man. Alam ko, it's sad. I know it's fucking bad. But yun ang reality. Ano, paplastikin ko din ba kayo? Sasabihin ko na, oo nga. Para lang nasa inyo din ako? Para lang hindi nyo ako i-bash? No, man. Kasi bubuksan ko yung utak nyo para malaman nyo yung real talk.
Yung totoo na alam nyo na ayaw nyo lang i-broadcast kasi masakit. Di ba? Sa panahon ngayon, real talk, pera-pera na lang ang usapan, mga kahombre ko. Alam nyo yan. Kahit ako, man, mukha talaga akong pera. Lahat gagawin ng tao para sa pera. Kahit pa isa lang na nilang pangalan nila sa social media like me, di ba? Pumera lang. Ganyan ang buhay. Sino ba naman ang may ayaw mabuhay ng masagana? Di ba? Ginamit lang talaga nilang dalawa yung mga utak nila. Okay? So don't be mad at them. Be mad at you, kasi ang bilis nyong maniwala, man. Sa chismis ko, eto chismis ko lang nasa 70% po ang chance na si Paco yung nahuli dahil nagbebenta siya ng ipinagbabawal na gamot na nagtrending sa social media at na nilabas ng ABS-CBN News. Sobrang coincidence kasi. Kahit naka-blur siya, halatang siya yon sa tindig at pananamit pa lang niya. Plus nasabi pa ang first name niya, which is Jason. Alam niyo na yon. Alam niyo yan. Kaya yung pinaka-last niyang upload, ang tagal na, di ba? Marahil, syempre, wala din naman talagang choice si Cherry White. Kung hindi ituloy ang buhay influencer. Kasi yun ang trabaho niya, di ba? May mga binubuhay din siyang tao, hindi natin alam, di ba? May anak din siya. May mga bills din siya, so wala siyang pakialam. Wala siyang time para isipin ang mararamdaman nyo. Kayo ba magbabayad ng mga bills niya? Okay, wala siyang choice but to move on, man. Gets nyo ba? Change page agad, pak. That's it, man. Kasi kailangan niyang kumita ng pera for the next month. Alam niyo naman sa YouTube, sa Facebook, how it works. Today ka nag-work, next month mo makukuha yung pay mo for this month. So she needs to work. There's no time to waste or lose. Tapos meron pa yung mga iba't ibang mga contract sa online casino, sa kung ano-ano pa niyang ine-endorso. She needs to do her content, man. Gets nyo? Alam nyo, sobrang sakit sa ulong maging influencer. Akala nyo lang, hindi. Isa pa, you guys think na ang isang influencer ay mayaman talaga. Tama? Kung ba kayo, alam nyo ba kung magkano lang ang kinikita sa views sa YouTube? Ang 1,000,000 views ay equivalent sa 30 to 40 to 50,000 pesos. Pag good months pa, ber months. Samantalang sa Facebook, magkano lang ang kinikita ng mga influencers? 20,000 to 30,000, 1 million views. Real talk yan. Tas pagka medyo nagkandaleche-leche ka pa sa guidelines, bang, reported, down ang page, wala ka nang kikitain, di ka na monetized. Mas okay pa sa YouTube talaga in this case, kahit papano may pera, but sa YouTube ang hirap na po ng views. Kasi nilamon na ng TikTok at ng Facebook ang mga manonood kasi mas easy access. Isa pa, sa TikTok, iniisip nyo kumikita yung mga TikTokers, it's a hell nah. Hindi po kumikita ang mga nasa TikTok. Zero, man. Kundi yun lang ibinebenta nila sa TikTok shop. Pero yung views, wala. God damn. So isipin nyo yun, gaano rin kahirap maging influencer. Right? Ngayon, tumitindi lang talaga ang mga imahinasyon ng mga influencer. Sa kadahilan ng kailangan talaga nilang kumita. Walang choice kundi gumawa ng issue, magpanggap, umarte, magrelasyon ng hindi naman tunay para lang makuha ang attention nyo. Yes, pare-parehas lang kami. Ganyan din ang Battle of the YouTubers. Wala we need to catch your fucking attention. Without your attention, papaano kami kikita? Diba? Akala nyo ba madali itong ganito? Akala nyo ba madaling ginagawa ni Cherry White, ni Pacboy, ni Boy Tapang? It's fucking tough, man. Kasi hindi mo alam kung papatok siya or hindi. 'Di ba? At plus hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka sa Facebook. As sa isang iglap, mamas report ka, game over, man. So wala kang choice, lilipat ka sa YouTube. YouTube is equivalent to death. Kasi wala na sa YouTube, man. It's over. Right? That's life, man. Ganun talaga. Ang diferensya ko sa mga taong mga nasabi ko, ako ay totoo. Ang dami kong kinuwento sa inyo na katotohanan. Unfortunately, hinayupak lang talaga ako magsalita. Masakit, pero totoo. One love, good fucking vibes. I'm back!